Maraming kabataan ngayon ang adik sa aplikasyon na ito, pati na rin ang ilang matatanda. Ito ang TikTok, kung saan pwedeng mag-record ng sayaw, kanta o dub smash gamit ang app. Ako si Mia, 20 anyos, dati rin na adik sa app na ito, ngunit hindi na ngayon dahil sa isang nakakakilabot na pangyayari na hindi ko malilimutan. Katapusan na ng second semester ko at bakasyon na. Napansin ko sa social media feeds ko ang mga kaklase, lalaki man o babae, na masigasig sa pagsayaw gamit ang TikTok. Pati si Ali, best friend ko, inimbita akong subukan ang app dahil kilala ako bilang magaling sumayaw sa paaralan. Una, tinatamad pa ako, mas gusto ko lang matulog sa kwarto. Ngunit dahil sa naiinip ako, sinubukan ko rin ang TikTok. Sinayaw ko ang mga paborito kong kanta at agad kong nakatanggap ng maraming likes at comments. Nahumaling na rin ako. Isang Sabado ng gabi, matapos mag-ensayo ng sayaw para sa bagong video sa TikTok, nag-decide akong mag-video shoot sa sala namin. 10:00 na, tulog na ang mga magulang at kapatid ko. Ipinatay ko ang ilaw para sa tema kong Dancing in the Dark. Nagsimula akong sumayaw, ngunit biglang naputol dahil may narinig akong ingay. Pinatay ko ang tugtog at napansin ko ang palakpak malapit sa akin. Binuksan ko ang ilaw pero wala akong makita. Iniisip ko baka biro ng kapatid ko pero tulog sila. Nang balikan ko ang video, na-shock ako sa naririnig ko dahil tuloy-tuloy ang palakpak. Ipinost ko pa rin ang video para tingnan kung maririnig din ito ng iba. Nabasa ko ang mga comments, marami ang humanga at may nakakita pa daw ng anino ng babae sa likuran ko na biglang nawala nang buksan ko ang ilaw. Sa takot, itinapon ko ang cellphone at pumunta sa kwarto ng mga magulang ko. Kinabukasan, tinanggal ko ang TikTok sa cellphone ko at hindi na ulit sumubok. Minsan, may mga bagay na mas mabuti nang hindi alamin